So ito yung coverage namin kahapon sa Senate. Nag-aabang kami na mag-start yung pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations at ang issue ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa itong sensitibong usapin kaya inaasahang magiging mainit ang diskusyon sa Senado ngayong araw. Ngayon, papunta na tayo sa Laurel Room kung saan gaganapin ang pagdinig. Kapag ganitong klaseng event, dapat naka-ready na tayo bago pa man magsimula ang sesyon. Sa pagpasok, titiyakin natin nasa tamang vantage point tayo para makakuha ng pinakamahalagang eksena. Isa sa mga techniques na ginagamit ko ay ang pagkuha ng establishing shots. Nandiyan yung pagpasok ng mga senador, mga reaction shots ng mga key personalities, pati na rin ang atmosphere sa loob ng room. Mas nagiging buo ang kwento kapag may context sa bawat larawan. May designated press area kung saan tayo dapat pumwesto. Pero kahit restricted ang galaw natin, maraming paraan para makakuha ng best shots. Una ang paggamit ng telephoto lens para kahit malayo tayo, malinaw pa rin ang ekspresyon ng mga speaker. Ikalawa, dapat aware tayo sa lighting conditions. Kadalasan, ang ilaw dito ay fluorescent kaya nag-a-adjust tayo ng white balance para hindi masyadong warm ang shots. Ngayon, isa pang challenge sa ganitong setup ay ang timing. Hindi natin alam kung kailan biglang magkakaroon ng heated exchange o may crucial na statement. Kaya importante ang anticipation. Bantayan ang body language ng mga senador at resource persons dahil dito mo malalaman kung kailan sila magsasalita o magpapakita ng emosyon. Its competence, the Committee on Foreign Relations hereby calls this inquiry in aid of legislation to discuss the following. 1. The clarification of the involvement and the roles of the International Criminal Court, the International Criminal Police Organization, and the various government agencies in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Police Major General Nicolas Delosio III. Police yung warrant sir, Interpol. So mayroong ano sir? Basta. You can go back to the legal. I am a citizen of this country, the former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you. That is a serious illegal detention. Former report on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. Basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder. This is a police operation. The committee makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa si General Marvin daw ang in charge ng buong Philippine Military Air Base. Kasama ba naman nakahanap ng military air base na
kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na, may sakit, kinakalagkat palabas ng inyong tahanan, manonood ka ba na parang wala lang? Matapos ang mahigit isang oras ng unang bahagi ng pagdinig, malinaw na marami pang sunod-sunod na diskusyon tungkol dito. Malaki ang magiging epekto ng hearing na to, hindi lang sa legal aspect kundi pati na rin sa political landscape ng bansa. Bilang photojournalist, mahalaga hindi lang ang kuha natin kundi ang paghatid ng tamang impormasyon. Ang bawat litrato ay may kwento at tayo ang gumagawa ng paraan para makita ito ng publiko ng malinaw at walang bias. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction. We surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country, but he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC through the Interpol. Distinguished colleagues, to the resource persons present in this hearing. Ang pangunahing tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na justisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan?